Pinastos pa nila ako. For detention and the basis for detention. And that's the smoking gun ng proceeds of daily po. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. For detention and the basis for detention. And that's the smoking gun ng proceeds of daily po. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Time to stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Time to stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Hello! Ayan, maraming salamat po sa walang sawang support sa ating YouTube channel. Before we start, again, later during this live podcast, yung ating habang kinakausap natin yung guest natin, there will be a QR code na makikita nyo po dito. Yan, just sa part na yan. Take a picture of it, scan or scan using your phone at makikita nyo po yung lahat ng social media platforms natin for you to follow and also ma-share nyo po yung ating mga platform. Also, if you can, please like na rin po yung mga video to for us to have connections po sa mga other people na gusto din pong makakwentuhan tayo at ma-share nyo na rin po itong video na to. Right now po, we're simultaneously live on our Facebook fan page, Philcast. So, dalawa po ang so far, ngayon po naka-live tayo. And then also don't worry po sa mga komentaryo. Pagdating po sa mga magko-comment po later sa comment section, guys, lagi ko po sinasabi to, kung may questions po kayo dito sa ating guest, lagay nyo lang po dyan, tatry po natin basahin. If ever hindi po mabasa, what we gonna do on my end is I'll try to answer. I'll try to talk to our guest later on after ng live natin at doon po natin papasagot sa kanya yung mga questions na maaring hindi natin mabasa dito. So without further ado, isa po ito sa mga vlogger po na hinahangaan ko at I think it's been a while since I first started talking to him and requested him to come join me in our platform and pinagbigyan niya po ako ng pagkakataon. At guys, please welcome one of the, sabihin na natin, biggest bloggers in political social media na tinitingala ko po at pinakikinggan ko sa mga vlog niya. Please welcome Infinite
Streams TV. Shout out. Good Ayun. morning, good evening, good afternoon dyan sa Philcast na channel sa YouTube at Facebook no page. Ayun. Mhm. And yeah, and maraming salamat po sa walang sawang support sa lahat po, and Yung Boss sinabi Infinite, mo thank kanina, you po. host, na biggest vlogger, di naman tayo. Maliit. Sabihin na natin sa ating munting opportunity, di ba? Sa mga ginagawa natin, we are the biggest, di ba? Kumbaga tayo na lang, naglolokohan. Why Ayun, not? claim. Yeah. So, okay. So, before anything else, boss, baka pwede po konting introduction for yourself para sa mga nakikinig sa atin na hindi po kayo kilala. Okay, yun. I'm from Cebu. Then, dati ako kuan lang ka ng commenter lang sa mga live streaming sa mga vloggers. Then, medyo kuan kasi tayo madaldal sa comment section. Gusto natin kuan, yun. May nag-udyok, again, yun, na vlogger na tayo. Yun na, ang history. Kumbaga, Yun lang. nagsimula talaga sa pagiging Marites, tapos naging Marisol, tapos naging vlogger na. Yan. Well, ngayon po sa mga nakikinig po, no, pag-usapan po natin yung mga recent updates sa West Philippine Sea, but we're gonna focus more on yung mga issues at saka mga updates na we know as far as today dito sa issue ng West Philippine. To start off, alam natin that there is a lot of issues right now. Pero pag-usapan natin mismo sa politics, ano. Sa tingin niyo, boss, bakit kaya nagiging napakalaking issue or heated topic ang West Philippine Sea sa ating politika sa bansa? For me, Aha. dito sa West Philippine Sea. Apo. Naman, may mga inside at outside forces na nandito na. At yung mga outside forces, na, yung capital C, China. Then yung inside forces na kasama daw sa kanila, kanang sabihin natin kalokohan, yung part ng troll nila ni China trolls at yung Duterte trolls daw. Sabi ng isang Oxford University. Yun. And I think nagiging matindi na, nag-i-increase na yung kanilang influence nga dito sa loob ng local politics natin, 'di ba? Na dumarating na may senador, may former senior associate justice na ang mukhang malapit na mag-debate. Tingin niyo po ba naiintindihan ng bawat Pilipino or ng taong bayan yung issue nating legal about sa West Philippine Sea? In layman's term, yung mga Pinoy na mga na nasa laylayan, hindi niya nila maintindihan kasi ang gusto nila yung makain nila everyday, work. Pero in the naman, kanang social media, mostly naman dyan, ang nakikinig, mga masa din. So, I think both yan kanang interested matapos isa, naman, last year's survey ba yun na 70 or 82% to 80% pa yun ang in favor na atin ang West Philippine Sea. So we cannot say na parang walang alam ang mga Pinoy kasi naman sa platform sa Facebook, lalo na dyan sa TikTok. Yun. Oo. Madami din ang mga yun. Grabe, and I think actually isa po ata sa mga previous live ko, sinabi ko na isa sa magiging topic ng 2028 election ay yung mga tinatawag na gut issue, yung malapit sa bitukan ng taong bayan. And as you said, isa ito dahil nga doon sa mga survey na malapit sa sikmura ng taong bayan. And I think I wanna go further. Bakit po sa tingin niyo na ito ay malapit sa sikmura ng taong bayan if we're talking about elections? Start tayo sa yung resources natin. Yung resources natin, big issue yun before, di ba? China yun ang nag-control sa Malampaya. Then ngayon, US na. Then
we cannot do it in our own kasi meron tayong mga budget pero na nangyari sa corruption issues. Meron sanang pera ang Pinoy pero yung sikmura napunta sa mga na mga buhaya. So yung tingin mo patungong 2028 it's starting last year pa yung about yung sinabi mo for 2028 kasi yung mga political minions sa kabila at sabihin natin sa administration, they are positioning na. Kasi it's very important to make media mileage. Kasi lalo na dyan sa social media, di ba? Sinabi ko kanina. Yun. Totoo po, and I think nagiging nagiging mas publicized na siya. Kumbaga pinipick up na siya ng mainstream media para pag-usapan di ba? I think going further dito sa issue na to, my next question to you po, bakit sa tingin nyo ang mga viewers, even us, sabihin na natin kahit tayo, na lagi tayong nasa politics sa pagbablog, bakit po nagkakaroon ng issue, ng problema, or hindi pagkakaintindihan sa pagkakaiba ng West Philippine Sea at ang issue natin sa maritime zone? Kasi lumalabas yung mga coordinates, meets and bounds, di ba? Ano po nakikita nyo dyan? In a legal term, nakita ko na yan. Kahit i-google mo pa yan, hindi gusto ng mga DDS, yung RA or Republic Act 9522, in a legal way, explanation, hindi tayo attorney, pero pwede naman natin mabasa yan. Kasi yung from RA 3046 and RA 5466, yun ang mga original coordinates na inline sa regime of islands natin na connected tayo sa UNCLOS, na approval sa UNCLOS. Hindi yan basta-basta lang nakuhaan ka ng nagawang, actually law yan in our ng Philippine Constitution. And it bounds to the UNCLOS. Hindi yan basta-basta. Kasi yung sinabi nilang continental shelf part, for example, yung land territory natin. After sa ating kanang territory to land, may continental shelf yung waters natin. Then, after sa waters natin, mga ilang miles yun, mag-start tayo count patungong 200 nautical miles. Yun na ang UNCLOS, yung EEZ natin. Yun ang can I say, simple explanation. Yun. At yung sinabi nila kanina na yung KIG at yung Baong Masinloc is part of our territory. Hindi yan kanang EEZ na sinabi ni Senator Marcoleta na kanang Boss, yun. Honorable Marcoleta. Honorable. Oo, yun na. Sorry. Yun ang gusto itawag sa kanya daw. Respect. Sige. Ito pa actually, ito pa yung gusto ko itanong sa'yo because you open up this EEZ at saka yung territorial issues natin dito. Bakit sa tingin nyo po, meron pa ring question ang ating mga politician sa coordinates na sinubmit na natin sa UN? Because upon researching, and if you don't mind me, adding additional information dito, napag-alaman ko upon research, na ibigay na noong 2009 pa lang yung RA 9522 sa UN, UN office sa UN office siya, DOLAS, DOALS. 2012. 2012 ba yun? Sabi dito, ipinasa ito at ang title nun is the 101 base points na naandoon yung rights and coordinates natin plus the measurement of 200 nautical miles dito sa ating mga territory ng mga isla at saka maritime zones. At sabi dito, that is an ipso facto which is automatic na kailangang i-implement right away. I think yung going back to my question, bakit nagkakaroon pa ng issue if we already know na meron na tayong sinubmit na meets and bounds
sa ating mga territories directly to the UN. Ang problema kasi ito, di ba, reconnecting tayo. Sige, okay lang po, narinig ko po kayo. Yan. Kuan, Amria kasi, yun ang kuan. Ito yung nawala. Nawala po kayo. Ayun, nawala. Nawala si Bossing. Pasensya po, alam niyo naman po pagka live, marami tayo nagiging issue. Pero while we're waiting for Boss Infinite Streams, ang pinag-uusapan po kasi namin, we're trying to tackle bakit mismo sa mga politicians natin locally, bakit may question pa rin even if we already submitted sa UN itong rights, mga boundaries, mga coordinates sa UN. Bakit nagiging question pa rin ito sa isip ni Senator Marcoleta and even former Senator Francis Tolentino already said na kahit siya hindi niya maintindihan, dapat ito ay hindi na debatable. Kaya ako po personally, may mga vloggers na nagko-question sa akin and they have a different opinion about this. Tinatanong nila na bakit ba kailangan ba mag-debate for this issue sa West Philippine Sea? Ako lagi ko sinasabi hindi. Kasi it signifies weakening resolve sa ating mga Pilipino. Pag pinag-uusapan natin yung isang bagay na napanalunan na isabatas na, naratipika na, at kahit punta po kayo sa Google Map, there is a what we call West Philippine Sea. At hindi po mapapagkailayan dahil po naisabatas na po yan. At kaya nga po nung naisip nila i-debate yun, parang what's the point? Yes, probably to inform people, pero nandiyan na po si Commodore J. Tariela, pati si former Senior Associate Justice Antonio Carpio, who's already putting a lot of videos and explanation about this issue. So para sa akin, if this is for information purposes, edi i-share natin yung video nila, di ba? For people to understand what's going on. Pero to debate it, maybe probably iba po yung aking opinion about sa ganito sa ibang tao. Pero para po sa akin, I still believe we don't need to, debate for it. Ayan. Hello, sir. Iyan, Hello. nawala. Ayan. Ayan. Okay lang po, okay lang Sabay po. talaga nawala. Ayan, ano Okay. sinabi mo kanina, di ko nadinig. No, okay lang po. So, ang sinasabi ko po, ang question ko is, bakit meron pa rin question sa mga politiko natin yung about sa coordinates or meets and bounds ng ating territory, even if, nawala na naman si boss. Ayan. Hello po, Maribeth Francia. Hello po thank you po sa pagpasyal. Ayan, antay lang po natin si Boss Infinite Stream. Ayan. Hello. Okay na. Okay na. Sorry. No problem, Ngayon pa, no ngayon. problem. Going back to our topic, ayun nga, ang question ko po is bakit sa mga local lawmakers natin, kine-question pa rin yung meets and bounds, coordinates, measurements, even if alam naman na natin, even the Senate and Congress before, alam na that we have submitted all of this to the UN. Yun nga, ang problema kasi itong mga senators, di ba, yung mga senators mostly, Oo. yung mga kanang the honorables, yun. Yung senators, yun. They are making their new narratives, yung parang kanang pwede nating i-assume na parang in favor ba sa China, or they are playing two votes in a di ba, kanang it's sad to say, kanang it's been in the law, di ba, sinabi ko kanina, RA 9522, yung latest yung Maritime Zones Act, yung last year na ata yan na pirmahan ni President, and the fact that kanang they are lawmakers, parang they are law breakers na. So it's sad to say na ganun sila, kanang, and the fact na yung gusto pa makig-debate,
kay Carpio na sinabi mo kanina na Mm. kakasuhan daw ng treason. Oo, Baliktad. mukhang may balak pa siyang kasuhan. It's kuan ka ng mind-boggling na kuan. Wala na akong masabi kanang kuan na kanang hubris hope. Oo, kasi nakakalungkot eh. Kasi kung titignan mo yung pinaka-whole story, nakakalungkot kasi pinagtatalunan natin, yun ang panalunan na natin. To be honest, ako nga, sabi ko po kanina nung nagre-reconnect kayo ulit, sabi ko, kung ang rason lang kung ba't gusto ng iba na mag-debate about this issue is to inform people, ako ang gagawin ko, di pag-usapan natin sa vlog, or i-share ko lahat ng mga videos ni Justice Carpio, ni Attorney Batong Bakal, ni Commodore J. Tariela. If kung ang pag-uusapan lang natin, information kumbaga, para ma-inform lang ang Pilipino, that's what I'm gonna do. Pero to debate it, internationally, hindi nagiging maganda ang tingin eh. Parang iisipin na ibang bansa, Correct, even correct. China, tayo, hindi natin alam kung saan ang territory natin, ba't pinagtatalunan pa natin? Naibatas na nga eh. 'Di ba? And So, in fact, si yeah. Japan nag-purge ng 1 million plano na 1 million Chinese residents kuan dyan sa Japan kasi may mga visa na sila doon, mga almost 1 million plus ata. At hinay-hinay kanang i-kuan sila, i-purge. Hindi purge na kanang tukahang ba, purge na kanang iwala sila ba. And in fact, yung gustong gawin ni Japan, hindi na wala yung trade partnership nila. Kasi yung Japan, yung number 1 na trading partner la China. At yung China in kanang vice versa, third largest trading partner. So it means yung economy nila kanang pa rin in balance pa rin. So di tayo dapat matakot. At saka isa pa po yan ang ganda nung sinabi nyo, about sa economy. Marami mga propagandista na sinasabi ko na pro-Pilipino kuno, pero pro-China naman ang statement. Sinasabi nila na kapag nakipagtalo tayo or we do something, we reiterate yung posisyon natin sa arbitral awards, mahihirapan tayo kasi malaking ekonomiya ang China. Ang sinasabi ko lagi, mali yun. That's a wrong argument. Why? Economic-wise, napakalaki ng surplus ng China sa Pilipinas. Ibig sabihin, malaki ang kinikita nila sa Pilipinas kaysa ang Pilipinas kinikita sa China. So kapag umalis sila, for some reason, malaki ang mawawala sa kita nila as a country. So technically, Correct. sila Correct. ang may utang na loob kung utang na loob lang pang ekonomiya ang pag-uusapan. 'Di ba? Ito And na simple yeah, lang ha. sige po. Kanang Pilkas, sorry to cut off you. Yung alam mo ba yun yung uso dito sa Pinas, yung junk shop. Yung mga plastic dyan, I don't know kung metals, i-export yan patungong China. Oh. At pabalik sa atin sa Pinas. So it means yung trading natin in a simple na yung mga scavengers natin dito, kanang they making out of money up there. Di ba? Kumbaga Diba? parang raw materials nasa atin. Nasa atin. Pinapackage lang sa kanila. Legit yan. Kahit i-con mo yan, i-search mo sa mga i-google mo. Gano'n naman talaga. And also going back dito sa napanalunan nating 2016 arbitral ruling galing UNCLOS. Tingin niyo po ba at this present time, does it strengthen yung position natin towards China? Or mali yung question ko. Or importante ba na nagkaroon tayo ng 2016 ruling dito sa UNCLOS para ma-strengthen yung position natin today? Ito lang masabi ko. It strengthened us versus China all over the world, internationally. Pero versus China, it doesn't strengthen versus them kasi sila ang madami kasing mga maritime or mga barko dyan, mga Chinese Coast Guard, PLA navies. Kasi power is might. Kaya sila ang namamahala dyan mostly sa yun nga, 4 nga na artificial islands at may mga
bases, naval at air force bases. So talo tayo dyan. Yan, legit facts yan. Hindi natin Kumbaga, pwedeng parang- hindi sabihin. Kumbaga, Mm. yun yung parang naririnig ko rin sa mga usapan ng geopolitics sa mga security threat analysis. Sinasabi Yes. nila na mostly ang nagiging issue is hindi yung international community kasi they already, Allies, we have allies. pinaniniwalaan na nila Pero pagdating sa China, hindi nila pinaniniwalaan. Oh, And yes. I think Lalo pa Yeah, yun, sige po. Kon, sorry to cut off you, kanang mm, baka makalimutan. Lalo Sige, na sige, yung sige. ex-president natin na merong gentleman's agreement, na galit yung China, meron kasi agreement na bawal do magdala ng mga kanang yung repairing the BIP Sierra Madre. Oh, yeah, I Yun. remember. Yeah, I remember that. Mm. Tapos sabi Di ba, nila di ba? parang bakal na lang daw, iwanan na lang. If I'm not Mm. mistaken So, kaya yun, ayun, so, going further dito sa pag-uusap natin, ano po ang nakikita niyong biggest challenge? Yung bang kasi ang China ay mas malaki sa atin or dahil wala tayong unity as Filipinos to fight or unity as Filipino leaders, itong mga officers ng government natin about this West Philippine Sea? Ano po yung nakikita niyong mas malaking challenge? So, it's a big challenge. Maliit pa tayong nation, economically. Maliit pa tayo ng mga naval bases or mga, sabihin natin naval kasi, water kasi ang pinagagawa natin. Yun, wala tayong mga big naval bases. Hindi naman gusto natin mag-naval bases kasi gusto nating manggulo or gusto ng mga nasa kabila na mga didiles na war daw. Hindi ganon. At in fact, yung kuha natin kanang tawag nito, I forgot the term. Sige, ikaw mo nagatin. Hindi, okay lang po. Hindi kasi parang maganda ring question to Ang nagiging problema ba natin is talaga malaki lang ang China? O sadyang pinawiwik, yun pinahihina sinabi lang mo yung kanina. resolve natin, di ba? Yeah. Yung sinabi mo, yung inside forces natin ng mga politicians na making narratives for China. Di ba? Correct. Isang kuan yun ka ng big weakness natin kasi may mga kuan ka ng tawag nito, mga Chinators daw na in favor sa mga, hindi naman natin sabihin na kanang, kasi mostly sa kanila, sabihin pro-Filipino lang. Hindi na for China. Pwede lang natin Tapos sabihin hindi ka ng paruting na lang, paruting for China. Hindi natin Correct. pwedeng sabihin in favor kasi yun, you know na. Si Oo, Carpio. So, buisip. Yan. Totoo. And I think it's mostly ang nagiging contention kasi it's the public space sa ating domestic issue. Kumbaga, napag-uusapan natin ito sa public space natin locally na dapat hindi na pinag-uusapan kasi meron na tayong may batas na tayo for that Sorry paulit-ulit lang ako doon kasi technically napakadali lang nitong issue na to I don't need to even know yung batas Ako naniniwala ako doon I don't need to know kung ano yung mga batas na naipasa kasi unang-una ang tagal na at may gobyerno na sa Kalayaan Group of Islands. Napag-usapan na yan noong 2016 kaya nga tayo nanalo. So hindi ko alam kung ano pinag-uusapan natin. Kaya tingnan nyo po, kahit sa mga nakikinig sa atin, you would observe yung pinag-uusapan po namin ni Boss Infinite, yung sagot namin sa mga question ko is just the same answer from the start. Kasi wala naman nung mahirap intindihin dito, sa totoo lang. Diba? Kasi napanalunan na natin So there is no contention, no debate to ask about it. Kasi kung meron debate, di noong 2016 pa lang, tinanong na yan. Huwag mo sabihin si Marcoleta, walang karapatan tanungin. Congressman na siya that time, di ba? Pilkas ka ng host, yung unity natin kulang tayo, yung patriotism kasi parang kuha na tayo, divided, tatlong grupo na ata. Totoo. Yung sa Dilaw, yun sa pula, sa amin, then sa green, medyo kuhan ka ng, this favors China kasi kung magkagulo-gulo tayo,
Lalo na yung patungong 2028, wala tayong pangontra sa yung BP nila na in favor sa China. Yun. Mhm. And I think ito rin yung nagiging issue natin eh. Kasi a lot of people don't understand na importante kasi na maintindihan po ng mga Pilipino, mga nakikinig ngayon, na meron po kasi tayong pinapakita na imahe sa international community. Kung tayo nag-aaway mismo dito sa loob ng ating bansa about sa mga bagay na sa atin naman po talaga na panalunan na ito, ano po kaya, and I think si Boss Infinite, I want to ask you, ano po kaya yung nagiging value nito nung political disagreement natin sa mga ganitong bagay in the international scene? In the international scene, I've been to several live streamers abroad. They Mhm. talk about geopolitics. They ipasok nila yung West Philippine Sea. At Mhm. sabihin ng mga commenters doon na in fact they are in favor sa atin na sa atin talaga West Philippine Sea. Ang problema daw may mera politicians tayo at mga people daw in the Philippines, they don't know or what the hell they're talking daw. Kasi di ba sinabi mo kanina, we are Filipinos, pero bakit we are parroting sa other outside forces? China, di ba? So yun, narinig ko yun sa mga ibang live streamers. And do you think po it weakens or At hindi strengthens? yan Pilipinas, international bloggers. Mhm. And do you think po in a bigger perspective, itong mga disagreement natin sa West Philippine Sea, do you think it weakens or strengthen yung stand natin sa West Philippine Sea? Yun, paulit-ulit ko sabihin, 100% in favor sa atin, it's strengthened. Pero versus China, we are still kuan. Kaya nga yung new Chinese ambassador na galing Washington daw, sabi ni Mix Talks partner ko na medyo mayabang daw na si Marcoleta si Honorable Marcoleta ang unang pagkikita. Di ba? So there's an intention guluhin. Pwede natin sabihin, gano'n? Di ba? Mhm. Kumbaga sa propaganda na ang motibo talagang guluhin yung sistema nating domestic, ika nga. Ano naman po yung reaction nyo naman po sa sinasabi po ito this is a parang majority of anti-Marcos admin or mga DDS supporter na lahat daw po ng mga ginagawa ng gobyerno, ng DFA, nila Jake Tariela, nila Attorney Batong Bakal, Justice Carpio, lahat daw po ito ay pawang political theater lang daw po. Political theater. I cannot say political theater. Talaga ka ng political stance. That's the exact term kasi they are in favor and defending our constitutional rights. Di ba? Yan. Hindi yun kanang porket tayo nagsabihin natin atin ang West Philippine Sea. Political theater. It's not a theater. Ang political theater, yung yung honorable na China tours daw. Pwede natin ibalik sa kanila yung sinabing political theater. Kasi we are defining our political stance. Mhm. That's my opinion. Pwede sabihin mali tayo. Yun. Yeah, and also para po sa akin, the point is, marami po kasi mga Pilipino hindi naman po nagbabasa ng UNCLOS, hindi naman nagbabasa ng Constitution, hindi naman po nagbabasa ng mga rules sa gobyerno, sa Senate, sa Congress. Para Tama. sa akin, yung sumagot sila Justice Carpio about sa sinabi ni Marcoleta, it's another form of informing people. Pero I think when we go further to debate it, that's my issue. Kasi kapag dinidebate yun, para bang hindi ka pa sure, di ba? And I think na tama yung sinasabi nila na meron tayong soberenya sa mga isla na ito. Automatic yon. Kaya nga sinabi kanina ng UN, it's an ipso facto. Automatic, kailangan siyang i-implement. And kapag sinabi nating it is not debatable kasi mayroon tayong soberenya, ang tanong ko po sa inyo, yung mga senador,
yung mga pro-China propagandista, hindi lang po yung mga senador, pati po yung iba't ibang mga propagandista, mga influencers, vloggers din, mga kongresista, pagka po pagka gusto nilang i-debate yung ating soberenya, ito po ba ay parang nagko-cross ng line dahil parang nagkakaroon tayo ng parang nagsasuggest sila ng kompromiso, 'di ba? Parang sinasabi nila na, okay sa maggawa ka ng ganito para i-provoke mo ang China, magkaroon tayo ng giyera, wag mo na lang 'tong gawin. It's not about the gera or war. It's opening a door for China. Di ba sabi ni Marcoleta, i-give up ang kalayaan, group of islands, KIG. Di ba? At Yeah. binawi niya, hindi daw i-give up. Kung daw na misinterpret daw siya or na anong sabihin natin, yung namali daw pagsabi niya. So, it opens doors for China na parang we are not sure daw. Kahit merong law na tayo, kasi may isang senador na China na parang in favor sa kabila. So, it makes sense sa kanila, sa China, they're pushing their one China policy. In Correct. fact, in our territory. Di ba? Yun. Totoo yan. Hindi lang sa social media kasi yung embassy nila dito sa Pinas at yung ambassador nila, they are kanang yun, chismis all over the Di ba? Yun. Actually, nung nga po I think one of my previous vlogs, nasabi ko na rin na ang problema kasi sa embassy natin ng China sa Manila is that sumasagot sila sa isyong political domestically, which is wrong. Kasi Yes. walang karapatan ang embahada sa loob ng isang bansa, ng ibang bansa, magsalita. Bagkus, kailangan lang sila makipag-usap or mag-protest through DFA. Pero pag ginagawa nila yon, parang pinupush nila na mas malaki sila, mas magaling sila, or mas influential sila kaysa sa ating mga local officials, which is I personally don't like it. Kasi para lumalagay, kung sila nagagawa nila sa atin yon, pwede ba ang Philippine Embassy sa Beijing? Pag hindi nila nagustuhan yung sinabi ni Xi Jinping, diretso sila magso-social media, baka ipatapon lahat ng natin, representative doon sa embahada out of China, di ba? Kasi hindi mo pwedeng gawin yan sa China. So, why are you meddling in our, parang sabihin natin, local issues, di ba? Kumbaga, hindi mo yung trabaho, ika nga. Well, napag-usapan na natin itong embassy ng China dito sa Manila. I think my question to you is, we all know na diplomacy na ang ating pinaiiral since 2016 na napanalunan natin yung arbitral awards. Do you think po at this time, 2026 na tayo, do you think na diplomacy pa rin ang kailangan nating i-implement or there should be a stronger stance as the Republic of the Philippines with this issue? Yun. Direct to the president. Mahirap talagang president. And in fact, di ba sinabi niya, we're not giving an inch at na nga, hindi na lang inch. Ilang millimeters. Yun, sinabi niya, ang bago. So, yung balancing act ni President BBM, mahirap. Ang gusto niya talaga kanang i-enforce yung natin, yung EEZ or yung natin maritime zone natin. Pero hindi natin magagawa kasi mighty power China. So kanang mahirap talaga ang sitwasyon sa presidente. Kanang in fact gusto niyang kanang palawagin ang kanang partnership pa rin sa China kasi ginawan pa rin niyang paraan kahit yung mga issues na paulit-ulit sabihin ko, one China policy. In fact, in our Philippine territory na yung Chinese embassy at yung ambassador. Pero binigyan pa rin ni President. So, yung diplomacy na yung dito pa sa amin, yung patungong Cebu to Fujian, China, meron pa rin agreement.
So, kuan talaga, mahirap talaga ang balancing act. Pero ang gusto talaga ni President, i-enforce talaga yun ang kuan, strict na kung pwede lang magpatrol tayo kanang may mga big ships na tayo diyan sa kuan ng West Philippine Sea. Hindi natin magawa-gawa kasi kuan na water cannon lang tayo at na laser lang at banggain pa minsan. At yun, kuan kanang para ma-forget niya nako yung bagong kuan kanang i-divulge natin. Yung about sa sinabi ni Honorable Marcoleta, yung sa Senate ba yun or sa interview na, yung Philippine rice, yung dating Benham rice is part of our Philippine territory. And specifically, it's an extension of our continental shelf in the UN CLCS. Anong meaning yung CLCS? United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf that approve our Philippine claim within the 13 million hectares undersea plateau of our part of our country's territory. Yun ang bagong na research na hindi alam ni Marcoleta na ang Philippine rice daw hindi da part sa UNCLOS. It's very, very part of the Philippine territory, sovereignty at UNCLOS combination. And by the way, yung Benham rice, if I'm not mistaken, sabi ni Senator Francis Tolentino, napalitan na ang name. Hindi na siya Benham rice ngayon. Ano na siya? Talampas ng Pilipinas. Yan na yung pangalan niya ngayon. Yeah. I think parang naano siya, napalitan siya last year o 2 years ago. Pinalitan na yung pangalan niya para daw internationally known na siya and it has a Philippine name. Parang ganun. Pero ayun, talampas ng Parang kuan Pilipinas. ata yan yung sa Nambria. Oo, Nambria at ata yan. this is under RA 1264 na siya ang nag-author at nag-lead nito. So, okay. So, going doon sa mga pinag-uusapan natin. So, ang punto mo is for the Philippines to have a stronger stance, hindi lang diplomacy, 'di ba? Yun nga, paulit-ulit natin sabihin, the balancing act. Kasi we need to be kuan ka rin diplomat kasi hindi tayo pwede maging ginagawa ng China na parang sabi ng ibang vlogger, pirates daw Oo. sa China Sea, West Philippine Sea. So we still kuan kanang abide with the law. Yun paulit-ulit sabihin natin. Yeah, and also going further dito sa mga local officials natin. Alam natin that last year when this was pushed to mga Republic Acts, mga batas na to by former Senator Francis Tolentino, he was one of the I think first ever Philippine official na naging persona non grata ng China because of this. And then this year, lately lang, yung mga official ng Kalayaan Island Group ay naging persona non grata sa China. Wala silang kakayanan to go to the Chinese mainland, Hong Kong, or Macau. Sa tingin niyo po ba, because of this act of the government of China, ito po ba, nakikita niyo po ba ito na isang intimidation o proof lang po that we are actually making an impact dito sa West Philippine Sea? Again, the word political stance. Hindi ito political theater. Sabi nga na isang interview ni Mayor Belsasar Alindogan ng Kalayaan, part ng Palawan, sabi niya, bakit na personal ng grata niya ang China? Grabe na ang swapangan nila. Kasi may mga instances minsan sa mga radio or minsan sa mga tawag daw sa cellphone or basta mga radio waves kasi yung cellphone part niya ng radio waves. Ang sabihin doon, Kalayaan Islands, welcome to China. Imagine that. Hindi, kung ikaw mayor, di ka ba mapan dyan, magagalit?
Mhm. Dito pa, yung nangyari, isang Chinese ambassador to the Philippines making himself, kuan ka ng protruding himself na his might China is here in the Philippines. Panang ginagano tayo. Grabe. Ganon talaga ang kuan. So, At saka yung ano na stance 'no, ni hindi Mayor, sila okay yun. nagha-hide. Lantaran talaga Sige, nilang continue. ginagawa na. Mm. Yeah. Yun. Okay. Grabe, And I grabe think yun. I think honestly, dun ko nakikita yung ano yung posisyon ko na ang laban kasi dito hindi lang pagka-Pilipino. Ang labanan dito yung mga Pilipino na naandun na mismo sa mga isla, 'di ba? Para sabihin mo na give up 'yun, kahit ano pang paliwanag mo, ano pang palusot na sasabihin mo, Imagine that, masakit sa 400 damdamin nila people. 'yun. Yes. 400 people living in Calayan Islands. I-give up mo lang. Kahit dalawa lang yan. Di ba? Kahit isa lang nga. Di ba? Montake mo, ganun lang siya magsalita. Na para bang walang kwenta yung mga tao doon sa Kalayaan Group of Islands. Para bang bata na binigyan mo lang ng candy tapos pwede mong paalisin pagkatapos. 'Di ba? Parang nagiging ganun na kaliit ang tingin niya eh. Yun yung naiinis ako, nabubwisit talaga ako pag pinag-uusapan 'to. Kasi parang senador ka ng Pilipinas, di ka naman senador ng China eh. Tapos sabihin mo pa na i-give up tapos pinapaliwanag, hindi, napopolitika lang daw siya. Binabago lang daw ng mga detractors niya, mga kritiko niya, yung sinabi niya. Pero hindi naman daw yun yung sinasabi niya. Ang punto ko doon, sinabi mo na eh. Kahit ano pang paliwanag mo, sinabi mo na. Hindi mo na pwede mapagkailang sinabi mo. It's part of the tactics ng mga lawyers. They are lawyering. So, di ba? In fact, na very proud siya. Nakikita sa new ambassador galing Washington. Sabi daw ni Mr. Washington. Yun. Grabe. Yung partiality niya sa outside forces, China. So, moving forward dito sa ating gobyerno. Pero before we continue, sa lahat po na nakikinig, maraming salamat po. If you have any questions po sa ating guest, pwede niyo po yan ilagay sa comment, or kapag nanonood po kayo ng replay, pwede niyo po ilagay sa comment and we'll ask Sir Infinite to answer those questions. And also don't forget po, follow Google us. sa YouTube siguro yan, partner. Oo. At saka also, to follow us, madali na po. Just scan the QR code na makikita nyo sa ating live podcast at makikita nyo po lahat ng ating mga social media platforms at pwede nyo na po kami doon ma-share. Ayan. Moving forward sa ano po ang nakikita ninyo, and if you can advise the government, President Bongbong Marcos, ano po ang tingin nyo na kailangan i-prioritize ng gobyerno patungkol dito sa West Philippine Sea? Meron nang na-prioritize si President, di ba? Yung tatlong new discoveries dyan sa Malampaya. Oh, okay. Kuan lang yan, parang yun lang ang sinabi na. In the other background, parang meron pa siguro tayong oil drilling na plano na hindi sinabi ni President. At it will be kanang bound to year 2028 in the next President. Ang swerte naman niya. Kaya nga, sabi nga ni Tariela in kanang interview ba yan or press con, sabi na, it's very important in the next 2028 presidency will be in line or kanang in lieu with this administration. Kasi kung pro-China daw yan, baliwala na lang ang mga efforts natin. So, yun. Mahirap. And also kasi napag-aralan ko rin po ng konti yung issue sa Malampaya. Ang hindi po alam ng tao is sa Malampaya East 1 gas field, etong bagong discovery nila, it will take at least a minimum of 16 to 20 years para actually magawa yung oil rig, ma-develop yung land para makakuha ng refined oil. So it will take time. And ang isa sa mga nakita ko kasi nung pinapanood ko yung international news at para may sinabi si President Marcos, and I think nasigundahan to ni Secretary Gibo Teodoro that they will
secure this island. They're gonna put like I think a Navy fleet para lang daw po talagang ma-secure itong lugar na to. Kasi Ang malaki alam ko, ang ano US, eh. nagpalibot na. Yung kuwan. Oo. Kasi ang laki daw talaga ng contention dito with China. Talagang sinasabi ng China, this is not a Philippine territory, this is part of the issue about the West Philippine Sea, ganun-ganun. Pero para sa akin, ako lang, maybe mali siguro sabihin to in public. Kasi wala naman may gusto ng gera, di ba? Walang may gusto ng gera. Pero para sa akin, kapag may ginawa ang China, anything to do with the Malampaya gas field, for me, go. 'Di ba? Kasi meron namang Amerika. Kasi ano na to importante kasi malaman natin that the Malampaya gas field, hindi po ito luxury. Ito po ay pangangailangan ng bansa natin to electrify some parts of our country. Electricity po ito, yung makukuha nating gas, makakapture niya po yung energy na kung saan po magagamit natin for para po magkaroon ng kuryente dito sa iba't ibang part ng ating bansa. Para sa akin, this is a national security threat. Kaya kung ito ay lalapastanganin ng China dahil sinasabi nila na hindi natin ito pagmamayari, para sa akin, this is a call for, for us to defend our national security. Yun yung tingin ko dyan sa Malampaya. It's a national security issue. Diba? Also, paano nyo po makikita naman with regards to ating mga Pilipino, yung suporta ng taong bayan dito sa issue naman ng West Philippine Sea sa social media? Ano yung pwede nilang magawa on their part? At it start naman sa kuwan kasi 'di ba nadinig natin na in the curriculum elementary hanggang high school kuwan na kanang mayroon na silang part ng subject nila na ang West Philippine Sea. So it starts there. So lalo na sa social media, we must kanang act din kitang mga pro-admin vloggers na i-counteract yung mga narratives ng yung kabila. Na hindi sila, kasi in fact, medyo na-overpower tayo sa kanang sa kanila kasi madami kasi silang mga posts, lalo na sa Facebook, yung mga known vloggers nila na mga fake news makers na doing chismis na kanang in favor sa nila, mga amo nila. Pwede natin sabihin amo. Oo, kasi iba doon may kinsenas katapusan na sahod Kaya matindi sila pagka nagtotroll, di ba? Yes, legit. Oh, and in fact, kanang host, kanang minsan kanang hindi naman siguro na sabihin na parang tayo part ng pwede natin mabayaran tayo na vloggers sana noon kasi in fact may isang vlogger na kilala ko din na hindi ko pangalanan na na-recruit din ako na pwede ako ma-vlogger daw ni Aimee pero tinanggihan ko. Yan, legit yan. Grabe. Grabe, no? Talagang, meron talagang pag-recruit. Actually, I remember meron na, I don't know, last year bago katapusan, merong kumausap sa akin. Pero, meron din. pero hindi siya, hindi naman may kontrata, pipirma. Pero, parang lang, pahapyaw lang na, uy bro, nakikita ko, may engagement ka na. Gusto mo ba i-try to? Parang ganun lang. Pero hindi wala namang sapilitan. I remember that. I think yun yun yung pumutok yung nagsasalita. Anong year yun? Last year? Last year lang. December. Nung, di ba nangako December. Oo, nangako si Ombudsman at saka si President. Tapos di ba yung pa December 25 na, tapos pa 31 na. Wala pang big fish, di ba? Parang ayun na. Walang big fish. May mga nagbe-message. Pero, ako naman, ang punto ko, di wala na akong kwenta pagka nag-vlog ako dahil sa inyo. Hindi naman yun ang reason, di ba? Okay lang kahit
konti lang ang views, pansamantala lalaki naman yan. Yun lang ang Uy, lagi kong punto. huwag kang ganyan, host. Nag-start akong ganun. Oo nga eh. 'Di ba? Eh kaya okay lang po Di ba tayo. yung sa old channel mo, sinabi ko sa live ni Mix Talks, isa ko sa mga viewer mo noon. Mm-mm. Oo. So Mm. nagulat nga ako doon eh kasi wala pang isang araw ata o isang linggo from 300 subscribers naging 6,000. Nagulat ako, sumabog bigla. Kaya alam mo, it's just a matter of like ano eh, no? Kung nagmamadali ka na lumaki yung channel mo, sige, pwede, no? Kumbaga, sige, kunin mo yung ganong ano, mamamonetize ka na kasi itong channel ko hindi pa po monetize. Pero kung tutusin, ano bang importante? Prinsipyo? Na hindi, prinsipyo mo ba na alam naman natin hindi ka na magkikita or pera, 'di ba? So it's really up to you eh. Wala namang ako naniniwala ako sa ganyang question na hindi yung normal kasi na question is prinsipyo, 'di ba? Kaysa pera. Pero dumarating din yung pagkakataon tayo mga vlogger kuminsan mas inuuna natin yung pera which is nakakalungkot, 'di ba? Kasi nakikita natin eh. Pero itong pag-vlog ko, it start with a passion. Then may principle, kuhaan tayo. Then, in fact, hindi naman tayo dito sa political vlogging. Meron naman tayong other channels na medyo na-busy. Minsan nga, dito yung makalive kasi doon tayo nag-focus sa other channel. Alam mo yun. Yan. Yan. Kumbaga maraming avenue, 'di ba? Marami namang avenue kung Pero talagang gusto mo. itong political vlogging talaga, ito talaga ang kuhaan ko, kanang gusto ko talaga na kuhaan. Yun. Ako, ito, actually, ang dami ko tinry dati na different kind of pagbablog. Ano lang, iba talaga pag passion mo eh, no? Yun yung napansin ko lang. Kapag hindi mo passion, parang okay lang, once in a while, gawin mo. Pero pag passion mo talaga, iba yung isip mo, di ba? Iba yung takbo ng isip mo, parang kakaisip ka ng ibang pakulo na hindi naiisip ng iba. Tapos pag nakita nila, wow, paano mo naisip yun? Yung mga ganun tipo. Yung And, sabihin mo, we are very open-minded, pero open-minded tayo sa tama. Oo, totoo. Iba Hindi kasi sa yung ibang bagay. open-minded ng iba. Fake news kasi. Ayun. Open for negotiation yung iba. Ayun. Pero wag Kaya- lang sa tinanggihan. And also no, siguro in our closing and meron akong sa closing po natin sir, bali pare-react ko. Gusto ko po kayo mag-react dito sa mga question na to before we end Ano our yung fast talk yan? Fast talk. podcast. Oo, fast talk. Fast talk na may iba words lang, 'di ba? Yes or no. Ito naman is just a reaction towards yung sa napag-usapan natin and then take away na rin. Oh, late si Mix Talk. Late. Oo. Hello. So, first po is, ano po nakikita ninyo na biggest misconception ng mga Pilipino about sa issue ng West Philippine Sea? Again, West Philippine Sea. Wala namang kuhaan ka ng misconception. Meron lang misinformation. Yung mga parators na China na kuhaan. Pro-China stance. Yun lang sabihin ko, simple. Parang And fast sa talk tingin lang. niyo po yung misinformation, ano yung pinaka-top na misinformed issue? Ito, yung KIG. Aha. Ayan. Kay Honorable. Yan, example na yun. It's part of our constitution, our laws. Sabihin pa niyang hindi kanang territory natin. Di ba? Give up. Kumbaga parang madaling sabihin, pero kung hindi ka tumitingin sa katotohanan na may batas tayo doon, hindi mo maiintindihan yung reasoning behind it, 'di ba? Parang nakikisali ka lang sa chismis ng iba, 'di ba? Nagiging marites ka lang. And also, if you can give a message to Filipinos and Chinese citizen about dito sa issue natin na pag-usapan sa West Philippine Sea, ano po kaya iyon? First, mga Chinese citizens, netizens nila. Sa kanila naman, we are kanang tawag dito kanang
hindi tayo magagalit sa kanila kung unstand sila for China sila. Pero wag naman yung mga leaders niyo pupunta dito, pwede pa pagsabihan yan yung mga ambassador niyo, mga embassy niyo na parang inaangkin na lang ang Pilipinas. So yung mga Chinese people there in the alam ko naman yung mga Chinese netizens doon sa China, hindi naman in favor sa CCP China na pamahalaan ni Xi Jinping. And in fact, si Xi Jinping ay another topic na parang gusto nang pailisin. So wala tayong pakialam. Ang gusto lang namin sa Pilipinas, dito sa kanto mga Pinoy to, kapwa Pinoy, na wag tayo magparot for China. Yun lang. Yes, and okay. Sorry. Sabi ni Mix Talks misinformed by choice daw. Oh, misinformed by choice. Yun na nga eh. And sa mga nanonood po, if you will see, habang nagkikwentuhan kami ni Boss, nakatingin po ako sa baba kasi take notes ako dahil importante sa akin na maintindihan ko lahat ng aming pag-uusap. Yan ang reason kung bakit ko minsan nahihirapan po ako magbasa ng comment pag may invite ako. Para sa knowledge lang ng karamihan. Yun po yung weakness ko. Okay. Hindi ako makapag-focus kapag may kausap ako kasi nagtitake down note. Ito, yan. Nagtitake down notes po ako sa iPad ko. Yun yung reason. Hindi, kasi yung iba po kasi parang nami-misinterpret nila na ayaw kong basahin yung mga host, comment. parang si Mix Talks ka din. May notes. Oo. Ako naman kasi ang notes ko usually sa live kasi sa dulo ng podcast, ako naman ang magbibigay ng takeaway sa pinag-usapan natin. So, kaya ako siya nilalagay. Just to be sure, makapture ko yung moment, ika nga. Yun lang, kuhan ka na yung Philcast host. Yung elementary hanggang ngayon na style ko na hindi ko mahilig mag-notes. Nadala ko pa rin. Kasi mahilig ako sa stock knowledge. Minsan na-stock up. Joke lang. Ako po, usually ito tulad nitong topic natin, it took me like I think 6 hours or 5 hours to research all the information. Kasi ano po talaga ako, information driven. Hangga't maaari talagang as much as possible, meron talaga ako makuwang information. Pero so far, sa mga nakikinig po, before I put my takeaway sa napag-usapan natin today, again, don't forget to follow us, share, and like yung itong podcast natin today. And also, you can follow us using your phone. You can scan using your phone. Ito pong, nakikita nyong QR code dito sa ating podcast at ma-follow nyo po lahat ng ating mga social media platform. And I guess, again, maraming salamat po, Boss Infinite. On my takeaway dito sa pinag-usapan natin, I think it's very clear. Kahit makita nyo po, i-backtrack nyo po yung napag-usapan namin. It's very clear na wala na dapat i-debate dito. Ang nagiging problema lang is parang kapag isang mali na paulit-ulit na naririnig ng tao, parang nagiging totoo. I think I remember I researched yung word na Correct. misinformation at saka disinformation eh. Ang pinakaiba lang yung motibo. Kasi kapag sinabi mong misinformation, nagsasabi ka ng nililihis mo yung katotohanan at sinasabi mo yung mali. Yung disinformation naman, sa umpisa pa lang, ang motibo mo talaga imali yung sinabi ng totoo. Kaya naggagawa ka ng maraming propaganda. And I think na sa sinabi ni Boss Infinite kanina, one of the things na naisulat ko dito, yung sinasabi niya na yung pagwiwikin ng result natin domestically, kasi pinag-aawayan natin ito, and also yung walang habas na pang-abuso ng China sa atin even if we won this arbitral award. The most important thing we need to understand is may batas, may napanalunan na tayo. So there's no debate about dito sa issue na to. What we only need to do is to share lahat ng mga informations, ito mga podcast natin, i-share nyo po sa lahat ng tao para marinig nila yung katotohanan. Hindi po yung mga 5-second clip, di ba? Yung mga shorts, yung mga reels. Kasi may information po talaga na nasa publiko
na pwede nyo pong makita, mabasa, or mga videos na magpapatunay po na talagang meron tayong pagmamayari dito sa mga teritoryo na to. And lastly, sa mga kababayan po natin, kung may mga kababayan tayo nanonood sa atin from Kalayaan Group of Islands, tandaan nyo po, using my channel, and I think Boss Infinite also, we support you at nandito po kami. Kahit ako nasa ibang bansa, we will do our best na iparinig po sa lahat ng tao na hindi po kayo nag-iisa dyan sa Kalayaan Group of Islands. 'Di ba? So, yun po. Again, sa lahat po and Boss Infinite, maraming salamat po sa inyong lahat. And hopefully, magkita-kita po tayo sa susunod na live. And I think meron na tayo dito sa channel natin. Nilagay ko na po yung mga incoming interviews po natin. Antayin nyo na lang po yung, I think si Mix Talks, yan, nilagay ko na rin po doon. Yan. Si Mix Talks. Oo, kasali siya, sumali siya eh. Ayun, sana Boss Infinite, meron tayong part 2 ng ating kwentuhan, ano? And probably ibang topic. Sana Pero okay na aking internet tuwing sa live mo. Oo, sana nga. Ayun. So, Boss Infinite, maraming salamat. And kita-kits sa susunod na live. Thank you po. Thank you sa lahat. And God bless po sa inyo lahat. Thank you po. Sige, bye-bye. Okay. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Cass. So type of stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Cass.